Hello, podcast natin. Ano ba ngayon? Anong araw na to? 11, podcast August 11. Yeah, I am excited and afraid about this Nano Banana AI, Nano Banana from Gemini. You go to gemini.google.com. Really, takot ako. Grabe. Tignan mo, oh. Naglagay lang ako ng picture, ah. Dito, sa prompt na to. Power to na Nano Banana ng Gemini. Sabi ko, put me in the Grand Canyon with full adventure gear and a motorcycle. 5 seconds lang. Naka-laptop ako na i5 at naka-data lang ako. Data lang. Sa smart. 5 seconds. So, ibig sabihin, alam niyo pagka ganun, hindi yung mga ganitong AI, hindi na umaasa sa internet na malakas. Ano na lang, software na lang sila. Ayan, tignan mo ang ginawa niya sa akin. Oh, look, oh. Nilagay niya ako. Parang malabo, no? Patayin ko kaya ang ilaw, baka mas maganda pa. Tama. Ano ba yun? Parang may something, ah. It's the camera itself. Ayan. Okay. Tignan nyo, ginawa, oh. Nilagay niya ako sa GS, ah. Hindi ko minention yung GS. Sabi ko lang, put me on an adventure motorcycle. Tignan nyo, ginawa niya. Tapos, sabi ko, make me hang off a cliff like a cliffhanger. Cliffhanger, yung parang pelikula ni Stallone. Hindi ko man minention sa kanya yung mga ganong bagay, ah. Sa cliffhanger. Ayan. Ginawa niya, pinababa niya ako sa motosiklo, cliffhang ako. Pero sasabihin ko sa inyo, kamukha ko talaga yung nandun sa nasa full adventure gear. Kamukha ko itong dalawang to, ah. Tapos sabi ko, put me beside the Titanic, no? Put me diving beside the Titanic wreck. Tignan niyo yung mga prompts ko, napakaliliit lang. Tignan niyo ginawa niya. Of course, di ko sinasabing kamukha ko na yung tao, pero halos, no? Halos. Pwede na. Para ako si Zamir, yung best friend, yung kasama yung board din sa mga travels niya sa Russia. Kamukha ni Zamir. And then, sabi ko, put me riding a T-Rex. Yung T-Rex ko pa nga walang space, eh. Trex, nakalagay T-R-E-X. Naintindihan pa rin niya, kahit sinabi kong T-Rex. Loko. Kaya lang dahil hindi ko naman sinabi sa kanya mabaring ko yung gear ko, nilagay pa rin niya ako doon. Doon sa sa gear na 'yon. Nasa gear pa rin ako ng motorcycle. No? Tapos ano sabi ko sa kanya? Put me holding hands with the Hulk. Sabi ko sa kanya. No, tingnan niya ginawa niya. 'Yon. Nag-holding hands kami. Hindi ko naman 100% nakamukha. Pero, malapit na. Hindi ko lang alam kung bakit nandito yung babae na to. So, another Hulk. Meron din pala, Joker din pala yung yung AI, eh, no? Naglagay ng isa pang Hulk. Pero hindi, ayan, si Hulk, naka-holding hands kami. Kasi sabi ko, titrip lang ako, put me holding hands with the Hulk. Ayan. Tapos sabi ko naman, put me on top of Mount Everest. Buksan ko na yung ilaw, ah. Better, put me on top of Mount Everest. Tignan mo ginawa niya. Oh. Full gear, Mount Everest. Grabe. Nakakatakot na to, ah. Tapos sinabi ko naman, put me skydiving. Yun na lang yung prompt ko, put me skydiving. Dahil tinetesting ko nga, eh. Oh. Diba? Tapos, sabi ko kasi, binigyan niya ako ng kasama, eh. Hindi ko naman alam. May kasama ako yun, meron akong videographer, naka GoPro. Nakasalamin siya, eh. Di sabi ko, put sunglasses on me. Sunglasses na nga lang sinabi ko, hindi ko minention. Siguro kung sinabi kong Oakley brand, mag-iiba pa. Binigyan niya ako.
All in 5 seconds Tsaka maganda nito, same image, pwede mong manipulahin. Yung unang image na ginawa niya, pwede mong manipulahin inside. Let's say, gusto mo, iba naman yung view sa ibaba. Pwede mo sabihin yung background maging Makati skyline from above. Di ba? Ano sa palagay nyo? Exciting and afraid. Pero, ayan o. Ito pang, pagkatapos ito, iniba ko talaga, ginawa kong create a collectible toy of me in a box. Like Pinoy Adventure Rider with a motorcycle. Yun ang sinabi sa kanya, create a collectible toy. Yun nauuso. Dati, di ba, inaano pa yan sa mga apps. Ngayon, nandito na sa Nano Banana Gemini. By the way, this is free Ayan nakalagay po for upgrade Ginagawa niya na to for free. Yun. Tignan mo Charan! Look at my toy. O, di ba? Look at my toy. Bili kayo, Di ba? Halos, no? Kamukha ba? Pwede na? Ito itong pinakamalupit sa lahat. Animate it all. Animate it all. Yung mga pinagdaanan natin, animate it all. Tapos sa huli, like I'm waving. Ginawa niya. Hindi ako lumipat ng nasa prong pa rin ako. Oh, look. Ano sa palagay niyo? Scary? Well, marami nagsasabi na ang AI daw is a tool, no? Tutulungan tayo. Yeah, it's a tool for now. Kaya lang, nilagyan na ng alam mo, nilagyan na ng katawan Meron na tayong AI robots Tingnan mo Ipa-prompt ko AI robots from Elon Musk. Meron na kasing ginagawang body para dun sa mga robots mismo. Taking care of your parents. It's like taking care of a baby. According to several authoritative sources at once, including Reuters. Yeah, meron ng competition ngayon ng mga robots. So lumalabas talaga, nagkaroon ng katawan yung mga AI. No? Tapos itong mga robots na to ay autonomous. Alam niyo yung autonomous, yung hindi na sila kinocommand. Sila na lang bahala, no? Papasok sila sa opisina. Tapos ang balak pa nila dito, gagawin tong mga, yun nga, panggera. No? Ibig sabihin, all of this technology, pwedeng gamitin sa warfare. Ito na yung magiging mga sundalo of the future. At marami nang gumagawa niyan yung mga bansa, no? Bukod sa drones, na autonomous Tandaan niyo yung autonomous, nag-iisip na sila mag-isa. Diskarte na nila, pag lumusong sila sa battlefield, bahala na sila. Walang nagko-command sa kanila. Autonomous sila. Para silang tao na self-learning. Parang yung Terminator talaga. Tapos, ang balak pa nila dito, dadalhin sa moon, no? Dadalhin sa moon. Magbi-build sila ng habitat and factories. No? Tapos, lumalabas, nawawala na sa equation yung tao. Nawawala na. Meron na nga silang tinatawag ngayon na bumabagal yung mga systems dahil merong tao in the loop. Meron na sila tinatawag na ganun. May tao na raw in the loop kaya bumabagal. Dapat sana, huwag mong sabihin yung base natin sa moon tao ang maintain. Natawa nga si Elon Sabi niya, bakit ganun? Ang nag-build ng mga habitat, ng mga factories sa moon robot na. Tapos biglang sasabihin mo magme-maintain tao. Di ba hazardous ang outer space? Di ba? Pwede tayong magka-cancer o ano.
Walang hangin doon, 'di ba? Ang solar radiation doon matindi. So talagang robots lang makakakit doon. Kaya lang, ano pang silbi ng tao? Yan ang tanong. Anong silbi? Tandaan nyo, karamihan ng mga to, ginagawa nilang for war machine. War machine, pang gera. Kasi isipin mo yan, no? All of this technology na tinatamasa natin, hindi pa rin natin maayos yung mga simpleng bagay, kagaya ng poverty, kahirapan, no? Corruption, blood control, di ba? Parang primitibo pa rin tayo, kasi lagi tayo nag-aaway, di ba? Nag-aaway mga bansa, nagsasakupan, greedy, no? Ilan lang mga tao nagpapayaman, walang pakialam sa ibang tao, no? Kagaya niya, maski yung mga kapita-pitagan dating mga miyembro ng community, no? Ayan. Nagnakaw, kinasuhan ng plunder, tumakas. Yung mag-ina. O, di ba? Di ba napakataas nung nasa media pa yan siya, yan, taas-taas na tingin natin sa kanya. Kaya nga nanalo yan, eh. Dahil sa media, nakikita siya lagi na parang mapagkakatiwalaan. Anong ginawa? In the end, pagnanakaw pa rin. No, pambabraso pa rin. Yung mga same things na pinaglalaban nila nung wala pa silang pera, naging ganun sila. No? Para bang pag mahirap ka, marami kang makabayan ka, no? Marami kang gustong pagbabago sa mundo. Ngayon, pag di ka nakanakaw ka na at mayaman ka na, wala ka ng problema, no? Kung bahari ito sa inyo, punta ka sa ibang bansa, doon ka doon ka muna habang magulo dito, balik ka na lang pag okay na, no? Dahil meron kang means, marami kang pera, nagiging kagaya mo na sila yung mga yung kalaban mo dating mga corrupt, no? Nagiging corrupt ka na rin. So yun ang iniisip ko, ang dami nating technology, pero yung human nature, no, parang barbaric pa rin, parang doon pa rin sa ibaba. Kasi nga pala yung ating Google, by the way, hindi lang si Elon Musk ang may robot, meron ding robot ang China. At meron ding robot ang US. Ang US, pinakita nila talaga parang Terminator na talaga, meron talaga siyang Sige, prompt ko para makita natin prompt naman natin yung USA military robot. So meron ng USA na parang mga ganito, parang mga rover, parang RC na may baril, no? Pero meron na rin silang yung parang mga na rin, no? Parang sundalo na rin talaga. Kasi mga sundalo na yan, nakakatanggap siya talaga, no? Excuse me. Nakakatanggap siya ng mga major hits sa katawan, yung ballistics. At tandaan mo itong mga robot na to, nag-iisip na rin. Sila na rin, walang nagko-command sa kanila. Kasi, as we speak, marami ng mga drones na umiikot sa buong mundo. High altitude. Wala nagko-control. Kuha lang sila ng kuha ng video, nakakaiwas sila sa mga radars, gano'n. At matagal ang buhay nila. Pwede silang umikot-ikot ng mundo ng 1 taon, gano'n. Sa dagat, gano'n din. Pwede silang umikot ng 1 month ng hindi umaangat. Wala ring mga mga AI din 'yun. No? May mga submarine na umiikot-ikot sa dagat. Tumitingin-tingin sa mga precisely kalaban. Sino bang kalaban mo? Tao din. Parang gumagawa tayo ng robot na talagang papatay sa ating lahat, no? Parang kagaya din ng paghawak natin ng nuclear, no? Nung na-discover natin yung nuclear. Ganun din. Ngayon naman, this is AI. So this is not about toolings, no? Hindi to about tooling para dumali ang presentation mo, hindi. It's different now. By the way, sa pag-aaral ko ng AI, Google powered AI ads, nakasampu na ako yesterday. Ngayon sinimulan ko na yung pang-11. Yung pang-11 naman is about video, no? AI powered videos.
kung paano nakakarating sa tao ang mga messages ng mga video. No, yun nga, pinag-aaralan namin na bukod daw sa long form, kaya kagaya na ginagawa ko, unedited long form, mabilis daw talaga yung mga staccato style dahil parang ang retention ng ang mga tao ngayon nagmamadali lagi, tsaka yung retention. Gusto nila yung mga Instagram na ginaganon-ganon lang, no? 5 seconds, 5 seconds. Gusto nila ganon. No, hindi ko alam kung paano kumikita ng husto yun. Maraming views kasi segundo lang. Pero yun daw ang nauuso ngayon. According to my my lesson yesterday. So yun ang yun ang warning tungkol dun sa natin ngayon. Sa podcast. Nagulat lang talaga ako kasi in-invite ako eh. Kakaaral ko ng Google certification dahil naka-10 na ako. In-email ako ng Google. Pina-activate yung account ko dun sa kanilang hiring process, no. Sasabihin daw nila dun sa pool nila na pwede akong i-hire as dahil certified nga ako. Certified ako ng 10 nilang certification. So pumayag ako, inactivate nila. Tapos pagkatapos na in-invite ako pumasok sa mga AI na ginagawa nila ng walang bayad, no. Kaya ako na discover yung Nano Banana. Pinapasok ako para testingin daw. Actually, marami. Ayan, oh. Itong pinapatesting sa akin, oh. Nano Banana Pro, Gemini Sheets, at saka Gemini Drive. Siguro yung Gemini, siguro yung parang Google Drive yun, ngayon may Gemini Assist, no? Basta, nakakilabot, nakakatakot. This is not about losing job, no? By the way, ito, meron tayo nito. This is the AI. Ayan o. Kita nyo ha? AI robot yan. AI, gawa ko. Resin, Herrera Art Gallery. Meron siyang nuts and bolts and chains. Dahil robot nga siya. May mga gears. May pera. Kasi ginastusan siya eh, di ba? Para mabuo ang AI. Mahal natin siya. With love. Mahal natin siya. Kaya lang meron siyang whip. Bakal na whip. Patay tayo dyan. Kahit mahal natin siya ngayon, meron siyang whip. Handa tayong hatawin. Tapos maraming susi. Kasi sa sobrang galing niya, nakakapasok na siya sa mga passwords natin. Kaya niya nang kontrolin lahat ng pinapasukan ng passwords. Kahit mga bank accounts mo. Yan. Resin art. Pwedeng table, pwede sa wall. Okay, that's our podcast for today. It's about AI Nano Banana. Peace.